Ito po yung bago ngayon. Bah, kakaiba ito. Akalain po nyo, tinanggihan daw po ni Congressman Pulong Duterte ng unang distrito ng Davao City ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure para siya ay tanungin o imbestigahan tungkol sa kanyang mga project. At ang paniniwala niya ay wala daw jurisdiction ng ICI dahil Office of the President ito sa kanya. Aba, eto ha, inyong pakinggan itong report na ito at ano inyong masasabi rito. Kakaiba ito. Bibigyan na ng pagkakataon na magpaliwanag eh. Ayaw pa. At iba yung kanyang paniniwala. Ito yung balita. Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang malabo at walang basehang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga alegasyon ni dating Congressman Zal Dico kaugnay ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Tinawag din ito na political propaganda at harassment ang ICI na anyay ginagamit umano ng Marcos administration para ilihis ang issue at pahinain ang kanilang pamilya bago ang 2028 elections. Hindi pa naglalabas ng tugon ang komisyon hinggil sa mga pahayag ni Congressman Duterte. Grabe kakaiba yun ha. Parang ang dating ang pinapalabas ni Congressman Duterte, Pulong Duterte, na para bang sila lang ang iniimbestigahan. Para bang binuo yung ICI para sila daw isirain. Sandali, ang layo naman yan. Sabagay, expected natin ganyan ang mga pananaw ng mga Duterte. Hindi talaga sila naniniwala kay Pangulong Marcos at sa gobyernong ito eh. Kaya pati yung legal na invitation at pagkakataon sana niya na siya ay magpaliwanag, ayaw niyang gamitin yon. At sinasabing wala pa raw jurisdiction. Ay okay lang, alam mo, sa ganito po yan eh. Pag inimbitahan ka ng investigation body, investigative team, o anumang grupong tawag dyan, yun ay pagkakataon mo, ipagtanggol mo ang sarili mo sa mga isyong dapat mong sagutin. Dahil ito'y korupsyon, mamamayang Pilipino ang komplena. Hindi ko sinabing kinurap ni Pulong Duterte yung kanyang distrito, kung anumang pera nakarating doon. Pero siya iniimbitahan para magpaliwanag sa posibleng itanong. Hindi naman korte yan eh. Kung sa korte, bibigyan kayo ng pagkakataon, sa investigasyon, tama rin, nabigyan kayo ng pagkakataon, pero dahil tinanggihan mo, hindi ka dumalo, tapos nilalait-lait mo pa, sinabi mong pamumulitika lang ito, harassment, hindi lang ang nawala sa iyo ay yung karapatan mo may pagtanggol ang sarili, Congressman Pulong, para sa iyong kaalaman. Baka mali yung advice sa'yo ng abogado mo, sino bang abogado mo. Hindi lang yun ang nawala. Kung hindi, ang malaking pagkakataon na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo. Kung ikaw kasi ay nagpaliwanag, maaaring na ipagtanggol mo ang sarili mo. Maaaring makumbinsi mo rin ang taong bayan kung tama o mali yung paratang ng iba na mayroong korupsyon. Sa iyong distrito, 51 billion ang pinag-uusapan dyan. At saka mayroong formal na sulat yung mga makabayan black congressman na sinulatan nila ang ICI na ikaw ay ipatawag at imbestigahan. Para nga matinig ang side mo, pero tinanggihan mo, ikaw ang may problema niyan. At ito po yung totoo niyan. Pag may nakita, nakaduda-duda, ebidensya, problema, si Pulong Duterte sa kanyang distrito, aba ituloy ang kaso niya. Aabot yan sa ombudsman at aabot yan sa Sandigang Bayan. So mas mahirap pag dyan kayo sa korte na nakita-kita, baka sabihin naman ninyo, walang due process kasi. Hindi kami inimbitahan, hindi kami inimbestigahan. O yan ang mawawala sa inyo. Yan po, hindi lang ito para sa mga Duterte at kay Pulong Duterte. Sa lahat pong sektor ng ating lipunan, pagka ganitong investigasyon, maging pribado man, lalo na ito, napaka-controversial, kailangan po nyo kayong irespeto at kayo po magparticipate para yung inyong karapatan ay magawa ninyo.
Kasi pag itinuloy ang kaso, at definitely itutuloy ang kaso pag may nakitang basihan, mas mahirap po pag sa korte na. Tapos aangal kayo sa korte, Your Honor, walang due process, hindi kami binigyan ng pagkakataon, walang preliminary investigation, walang counter abit kaming naibigay kasi hindi namin nagawa at hindi kami binigyan ng pagkakataon. Hindi na pwedeng gawin yan. Hindi na pwedeng katuwiran yan. Kasi ito na nga yun eh. Binibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag para maging balanse yung magiging recommendation in case na magrekomenda ang ICC. Siyempre, magre-recommenda yung mga yan base doon sa kanyang nakita dokumento at magre-recommenda rin yan base doon sa iyong magiging paliwanag o sa side mo. Ay ayaw mo o sinong nawalan? Ang nawalan ikaw ng karapatan. Yung karapatan mo hindi mo ginawa. So, walang sisihan. Pag ikaw ay kinasuhan, tinuluyan ka base sa mga ebidensyang makukuha ng ICI at ng Ombudsman. Diyan ka magsisisi ngayon dahil sa korte, maliit ang tsansa, maliit ang panahon para mo ipagtanggol ang sarili mo dahil doon may proseso, may limitasyon. Hindi katulad sa plenary investigation o initial investigation, pwede mong maipaliwanag ang lahat ng gusto mo. Sa korte, hindi. Limitasyon yung limitado. Yung paliwanag mo, conforme sa tanong ng abogado at ng judge o ng justices. Iba ho ang actual trial kaysa sa preliminary investigation, kaysa sa investigasyon. Pag preliminary investigation or actual investigation ng ganyang mga independent body, yan po ay malaya pa ang tanungan at question and answer Pero sa korte po hindi. Limitado. Lalo na pag magaling ang prosecutor, magaling ang abogado ng kabilang side. Limitado ang depensa kung paano. Maliban na lang, pag doon sa mga cross-examination, nabibigyan ka ng pagkakataon, yun po yun. So, sige lang. Para sa aking opinion, paniniwala, okay lang. Kung ayaw mong humarap sa investigasyon ng ICI, pero yung sinabi mong ginikipit lang kayo para sa 2028 election, politika lang ito, at kung ano-ano, ay iba na yan. Ibang issue na yan, pulong. Wala na yan sa issue ng korupsyon sa Davao, kung meron man. Wala na rin yan sa issue ng pagkakataong ibinibigay sa'yo. Yung ginawa mong sulat na sa halip ay magpasalamat ka, ay ang ginawa mo, binatikos mo pa. Nilait-lait mo pa. Pinagbintangan mo pa. Abay, delikado yan. Saan man lugar at anumang laban, pag ang pagkakataon ay hindi nagawa at hindi mo ginawa, ikaw ang nawalan. Hindi ang kalaban, hindi ang nag-iimbestiga, hindi ang mamamayan. Ikaw ang nawalan sa nangyari ito. Pero yan ang paniniwala mo, edi sige lang, abangan natin. Darating din naman ang araw kung lalabas kung sino ang tama at mali. At yun ang aabangan natin. Peoples of the Philippines ang complainant sa mga perang posibleng nawala talaga. Dahil sa graft in corruption sa bansang ito, sa ating bansa.